sa puso ang pagkatao ko. Pag-aalin ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, panangaling ko'y tumibay, mong tiwala binigay sa'yo lamang, Jesus, panangaling ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, mong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
sa'yo umilalapit ka, Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo umilalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo umilalapit kay Jesus. Umilalapit kay Jesus. Umilalapit kay Jesus. Alam nating may mangyayari kung lalapit tayo kay Jesus. Mga himala na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin. Maraming salamat sa Diyos sapagkat sa mga oras na ito, gagawa ng himala ang Diyos online. Anuman ang karamdaman nating pisikal, lalo ng spiritual, hayaan nating ilapit to sa Diyos na may kababaang loob upang tayo pagalingin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, purihin ang iyong kabutihan, purihin ang iyong pag-ibig sa bawat sangkatauhan. Tayo pa'y humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga kahinaan, kasalanan na gawa natin sa nakalipas na oras. Upang sa ganun, linisin tayo ng Panginoon. At ang binhi ng mabuting balita ay maitanim sa ating puso na magsisilbing aral upang tayo magkaroon hindi lamang ng information about God's Word, kundi transformation. Ama, muli ang iyong bang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento ng iyong mensahe. Humingi po ako ng kapatawaran, paglilinis sa aking mga kasalanan. Ano man ang aking naikilos, nasabi, naisip sa mga nakalipas na oras. Lord, linisin mo po ang puso ko sa oras na ito. Hindi po si Sister Angelica ang dapat mapakinggan namin, kundi ang iyong boses. Gamitin mo lamang ang aking tinig, ang aking puso, ang aking isip. Gamitin mo lamang ang kakayanang ibinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Muli, kababaang loob kong hinihingi sa iyo na pagkalooban mo ako ng karunungan, kababaan ng loob. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat ako'y makasalanan. May hangad ko lamang sa Facebook Live na ito ay may taas ang iyong pangalan. May pagmalaki kung gaano ka kabuti. May palaganap ang iyong pag-ibig sa aming mga makasalanan. That my will, Lord, but your will be done. Ano man ang gusto mong sabihin sa bawat isa, ikaw, ang iyong tinig. Nawang Espiritu mo't Espiritu namin magkanaig. Halika, Espiritu Santo. Lukuban mo ang bawat isang makikinig ng Thursday Gospel. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. At anumang hadlang sa Facebook Live na ito, in Jesus' name, kinakasahod ko po sa pangalan niyo. Kagalingan ang hinihingi namin. Himala mula sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama. Sa pangalan ng Anak,
kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus heals a man. A man suffering from a dreaded skin disease came to Jesus, knelt down, and begged him for help. "If you want to," he said, "you can make me clean." Jesus was filled with pity and reached out and touched him. "I don't want to," he answered. "Be clean." At once, the disease left the man, and he was clean. Then Jesus spoke sternly to him and sent him away at once, after saying to him, "Listen, don't tell anyone about this, but go straight to the priest and let him examine you. Then, in order to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice that Moses ordered." But the man went away and began to spread the news everywhere. Indeed, he talked so much that Jesus could not go into a town publicly. Instead, he stayed out in lonely places, and people came to him from everywhere. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. May isang ketongin lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook. At doon, pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel, na kung saan muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita every day through Facebook Live. Sana po nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang makinig ng mabuting balita. Sa dami ba naman ng problema nating hinaharap sa mundo, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating sarili, good news ang kailangan po natin. Kailangan laging nagkakaroon ng koneksyon yung espiritu natin at espiritu ng Diyos. At marami pong salamat sapat ngayon po ay January 11 na, 2024. At Thursday Gospel po ang ating pagninilayan.
Ito po'y tungkol sa pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Amen. Actually, meron ding pinagaling ang Panginoong Jesus na 10 ketongin. Pero dito po tayo sa isang ketongin. Alam po nyo, ang dami-daming ginawa ng Panginoong Jesus na himalas ng pagpapagaling. Meron siyang pinagaling na bulag na nakakita. Meron siyang bingi na pinagaling na nakarinig. Meron siyang mga paralitiko na hindi nakakakilos, no? Gumaling. Meron yung tuyot yung kamay na iayos. Dami, no? Napakadaming niya talagang pinapagaling ng mga tao during his time. Pero for me, personally, isa sa mga paborito kong pinagaling niya ay yung ketongin. Talagang na-amaze ako sa pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Jesus sa ketongin na ito. Sapagkat nung panahon po niya, ang mga ketongin ay walang karapatan na makihalubilo sa mga tao. Para sa mga taong normal, abnormal ang may ketongin. Kaya nga mga ketongin, meron silang parang bell na nakalagay sa kanilang katawan, na kapag sila'y dumadating at nag-bell yun, ibig sabihin, dapat silang layuan ng mga tao. Marumi sila. Sila na nga mismo nagsasabi na hindi sila malinis. Hindi sila belong sa society. Kasi nakakahawa, yung ketong pala ay walang lunas nung panahon na yon. Wala pang gamot na di-discover para mawala yung ketong. At bakit ko po nasabi? Sapagkat ako mismo, sa aking kabataan, kakita ako ng hindi lang isa, maraming ketongin. Actually, lola ko lolo ko, may ketong. Pero hindi ko po sila totoong lolo't lola. Kasi po, yung mother ko, inampun po nila. So, nung maliit po ako, natatandaan ko, siguro mga 10 years old ako. Nagtataka ako, galing ako Maynila Marami ako nakikitang may ketong na ganyan. Na ba yung daliri? Putol na. Yung paa, daliri sa paa, kulang-kulang. And, nung mapunta ako sa Palawan, which is ang dalahan ng mga ketongin noon ay sa Kulyon. Kasi doon po nakatira yung mother ko nung maliit siya, sa Kulyon. Doon po pala ang headquarters ng mga may ketong. Pero nung time po na napunta po ako sa Kulyon, Palawan, medyo magaling na yung mga may ketong doon. Meron ng cure, no? May gamot na. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit during the time of Jesus Christ, talagang pinandidirian ang mga may ketong. And kinuwento pa sa akin ng mama ko. Alam mo kasi, may ketong yan si lolo't lola mo. Nagagamit nila yan para kumuha ng libreng rasyon. Actually, masaya yung kabataan ko sa Palawan Kasi, nung maliit ako, syempre pagka, di ba, galing kang Maynila, tapos pupunta ka ng probinsya, cute na cute sila sa akin. Cute na cute sila. Sabi na, ang tisay-tisay mo naman, anak ka ba ng Amerikana? Ginagano nila ako, Tapos yung lolo ko naman, dinadala ako dun sa, tawag dito, parang city hall yata, siguro, munisipyo, pipila dun yung may mga ketong. Lahat yung may libreng, bigas, libreng delata, uso na ayuda noon, kahit walang bagyo. Talagang pinapakain sila ng gobyerno. Amen. Natutuwa pa sa akin yung mga tao, nakasama ko yung lolo ko. Sino yan? Dinadagdagan pa nila yung bigas, yung delata, di ba? So, sabi ko, ganito pala, kasi sa Maynila hindi naman ganito At totoo nga na, yung lola ko, buo yung kanilang mga kamay dati, tsaka yung paa sa daliri sa paa at sa kamay, tapos naputol na. Yung lola ko, palagay ko yung kanyang hiniliit, wala na. Tsaka yung kanyang middle finger, wala na rin. Tapos sa paa niya, ganun din. Yung pala, nagkaroon siya ng ketong, at ang ketong ay isang sakit na talagang kinakain ng mikrobyo, yung sariling laman, buto. Ang tindi ng mikrobyo, pati buto, kaya niyang kainin. Magtataka pa ba tayo? Yung langgam nga
kaya niyang butasin yung, di ba, yung simento pagtulong-tulong sila. Kaya, pandidirian talaga. Pero ngayon sa panahon natin, wala na yan, no? May gamot na dyan. And, of course, may ketong na lalaki na ito, hindi siya dapat, yun yan, di ba, dapat hindi siya lumalapit sa mga ordinaryong tao kasi pinapandirian siya. Di mas lalo hindi siya dapat lumapit sa Panginoong Jesus. Kasi alam naman niya ang Panginoong Jesus ay isang banal na tao, na at the same time Diyos, na si Jesus. Yun nga lang, alam niya na si Jesus ay nagpapagaling. Kasi tayo po, pag tayo ay nagkakasakit, sino ba hinahanap natin? Doktor. Ayun nga, minsan nagkakaroon tayo ng self-medication Pag masakit yung ulo mo, masakit ang tiyan mo, bili ka ng ganito, which is mali yun. Hindi porke sumakit ang ulo mo, headache na yon. Pwede yung maging migraine, pwede yung maging vertigo, pwede yung maging, hindi pa, headache. Pag sumakit ang tiyan, ibig sabihin, hindi yung natunawan ka, o nag-LBM ka, hindi. Pero ganun tayo mga tao, di ba? Hanggat makakatipid, magtitipid. Pero pagdating sa bisyo, bigay todo. Di ba? Pagdating sa health, tipid. Pagka nagpabili si doktor ng 30 capsules, 10 capsules lang. Teka muna, yung matitirang pera, pabili ko pa yun ng bisyo ko. Kaya, yan tayo, no? Pero, anong gustong ibigay na mensahe ng Diyos dito sa kwento ng isang ketongin? Physically, alam nyo kasi napaka marunong talaga ang Panginoon. Kapag siya ay nagpapakita o nangangaral ng salita ng Diyos, nakikibagay muna siya sa atin. Kasi bilang tao, tayo ay naniniwala sa mga bagay na nakikita natin. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, nagpapagaling muna siya ng mga bulag physically, nakakakita, bingi nakakarinig. Physically, inuuna niya yun. Pero behind that miracle of healing, merong mas malalim na dahilan. Na kapag gumaling ka physically, mas gumaling ka spiritually. Kaya nga kamukha ni Maria Magdalena, na talaga namang 7 demonyo ang sumapi sa kanya. Kaya ganun siya ang makasalanan. Hindi ba? Pinatawad siya ng Panginoong Yesus. Pinagaling siya. Pinalaya siya sa 7 demonyo. At ano sabi ng Panginoong Yesus? Tumayo ka na dyan. Wasan mo nang magkasala. Ngunit itong leper na to, o itong ketongin na to, nasasabi natin na, bakit tignan? Kasi tayo mga tao, di ba? Aminin man natin o hindi, humahanga tayo sa ganda, kagwapuhan ng mga artista. Ang mga artista ngayon talagang, ewan ko ba, nung maliit naman tayo, gugu lamang, okay na ang shampoo Yung toothpaste na tawag natin, Colgate, okay na Amen. Pero ngayon, ultimo lahat ang bahagi ng katawan natin. Diba? Meron na Merong sabon para sa pisngi, may sabon para sa sa buhok, may sabon para sa kamay, may lotion pa. Alat yata ng bahagi ng katawan natin, may kanya-kanya ng produkto Masyado na tayo nagiging balidosa. Which is hindi naman masama. Hindi naman masama maging maayos o mag-try ng ganung product. Ang mahirap is ang linis-linis nga natin physically, naliligo ka nga ng 2 beses ang araw, toothbrush ka nga after you eat. Ganda nga ng damit mo, pero bulok ang pagkatao natin. Parang sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, para kayong mga nicho na nakapintura ng puti, puting-puti sa labas, di ba? Pagka araw ng mga patay, pinipinturahan natin yung mga nicho ng mga mahal natin sa buhay. Usually puti, no? Maganda na naman uli. Pero, yung loob, kalansay, bulok. Ganon tayo mga tao. Makikita mo, ang ganda niya manamit, maganda siya magsalita, edukado siya, mayaman siya. Pero hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ating puso. Baka puno ito ng kabulukan. Mas mabuti pa siguro isa kang pulubi, wala kang pera, gusgusin na itsura mo. Pero ang puso, nasa Panginoon. At yun ang gustong ipakita ng gospel.
na ang leper, oo, pangit, nakakadiri tingnan. Pero, makikita mo sa ketongin na ito na lalaki, ang kanyang dalawang karakter na dapat nating tularan. Ang leper na ito ay matapang. Napakatapang. Pero mo pinagbabawalan na siya na lumapit sa mga tao. Sa Panginoong Jesus pa siya talaga lumapit, ha? Lukas ng loob. Bakit? Sapagkat alam niya na ang Panginoong Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Na si Jesus lamang ang tatanggap sa kanya. Na si Jesus lamang ang totoong magmamahal sa kanya. Parang tayo. Kapag tayo ay may mga kasalanan, dapat nakalagay sa isip natin na tanging Jesus. Si Jesus lamang ang pwede nating lapitan na masasabi natin lahat-lahat ng mga sama ng loob natin, mga kahinaan natin. Na tayo ay may katapangang lumapit sa Diyos. Hindi ba? Sa pari nga minsan magkakaroon ka ng confession, di mo pa masabi lahat Minsan di ka pa nga nang umpisa sa paring kilala mo mabubuo ka, di ba? Merong borderline Kahit sa best friend mo, sa asawa mo, di mo masabi yung kasalanan mo, yung problema mo. Pero sa Panginoong Jesus, masasabi mo lahat with courage. Kasi kapag nagsasabi tayo ng ating mga kahinaan sa Diyos, matapang tayo. Pero kung ayaw nating aminin sa Diyos ang ating kasalanan, alam na ng Diyos ang ating kasalanan, pero hindi natin inaamin at pinagsisisihan, tayo ay duwag. But this leper was courageous. Talaga naman. Napakatapang niya. Hindi siya mayaman, ha? Hindi siya gwapo, ha? Saka nakakita ng ganun nun. Lakas ng dating. May mga ganun tao na, ano ba to? Gwapo ba to? Pero, ang lakas ng confident Hindi ba? May mga ganung tao Minsan, nasa yun na lahat, pero mahiyain ka, timid ka. Pero yung pagiging matapang nitong ketongin na to, nakakabilib Nakakabilib. Kasi, binrake niya yung rules. Na, anong bawal-bawal? Lalapit ako sa Panginoong Jesus. Walang bawal-bawal. Amen. Tayo. Sa buhay natin ngayon, gaano tayo katapang? Lalo na kapag ikaw ay isang pare, isang madre, isang preacher. How much yung courage mo to proclaim the word of God na wala kang pakialam kung sino ang tatamaan. Why? Because the word of God, ito yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Naduduwag tayong iwanan ang mga bisyo natin. Naduduwag tayong iwanan ang mga kahinaan natin. Dahil yun ang nagbibigay ng lakas sa atin. Because of pride, because of ego. You cannot forgive someone because you are not courageous. Walang courage. Amen. Hindi ka makatulong sa kapwa mo, wala kang katapangang tulungan ng kapwa kasi isipin mo may mababawa sa'yo. Yung tapang natin dapat nilalagay natin sa lugar. Hindi yung napapanood natin sa mga TV na nagkabanggaan, road rage, lalabas yung isa. Bubunot ng baril, babarilin yung isa. Hindi ganong katapangan ang hinaharap sa atin ng Diyos. But this leper, itong ketongin na to, wala siyang baril. Wala siyang kapangyarihan. Pero ang tapang niya. Ang Panginoong Hesus matapang ba? Yes. Ang Panginoong Hesus, anong ginagawa niya araw-araw? Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Pag sinabi ba ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral, bigin mo yung kapwa, mahalin mo, ipagdasal mo, magsimba ka, mahalin mo yung ama't ina. At pag hindi mo yung sinusunod, pwede ba nating sabihin sa Panginoong Hesus, Jesus,
manghuhusga ka. Judgmental ka. Kasi ganun po ang ginagawa ngayon ng mga pare ng mga mangangaral Kung ikaw ay isang mangangaral, kailangan matapang ka. Kahit ang nakikinig, anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, pag mali ay mali. Ang hirap kasi sa atin, mali na, pinagtatanggol pa natin. Ito ang utos ng Diyos nakahain na sa atin. Pero anong ginagawa natin? Hindi tayo matapang na sumusunod. Amen. We are all coward to follow the will of God. Sana, kamukha tayo ng leper. Hindi siya coward, hindi siya duwag. Kaya tinatanong sa atin ng Panginoong Jesus, kung ikaw ba isang mangangaral, isang pare na ginagamit ng Diyos para ipahayag, huwag kang matakot. Sabihin man nila na judgmental ka, hindi naman ikaw ang sinasabihan nila ng judgmental, kundi ang Panginoong Jesus. We are here to expose the truth, and the truth will set us free. Kasi ang mundo iba na Yung mga bagay na hindi totoo, yun ang pinipraise ng mga tao. Hindi porke ginagawa ng marami ay tama. Ang tama ay kung ano ang ginawa ni Kristo na halimbawa nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Hindi yung pag nakakita tayo sa social media na matagal nang mag-asawa, naghiwalay pa. Ay, kagayahin na ng marami. Amen. Pero ba sabi ng Panginoon sa Marcos, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hindi porke nakita natin sa social media na yung isa, gumante. Gantihan mo. May mga ganyang content creator, no? Kung sino pa yung kilala, ay, ginawa mo ko ng masama, gagantihan kita ng mas masama. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya mahalaga na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi naman natin kailangan maging matalino Hindi naman natin kinakailangan na mataas ang pinag-aralan para maunawaan ang utos ng Diyos. Alam niyo kung ano lang ang hinihingi sa atin ng Diyos? Kamukha ng leper. Matapang siya. Ilalaban niya. Kung ano man dapat niya ilaban, gumaling lang siya. Sana tayo ganun din, no? Matapang tayo. Matapang tayo. Hindi matapang sa away, ha? Hindi matapang na pag minura ka, murahin mo din, ha? O yan ang huwag niyong gagawin. Yung pag minura kayo, mumurahin din kita. Bakit mo ako minumura? Mataas ang pinag-aralan ko, ano lang kita. Diba? Ganun tayo. Kapag ganun, minura ka at minura mo, wala na kayong pinagkaiba. Mas masahol ka pa. Yun ang tinatawag na, baliw na nga yun, pumatol ka pa sa baliw, di pa sa baliw ka. Amen. Kaya mahalaga, nare-remind tayo ng daily gospel. Kasi tayo, nagmamature in age, but we're not maturing spiritually. We're not growing spiritually. Yun nga sinasabi sa salita, sa Biblia na, ano ba kayo? Para pa rin kayong mga baby. Gatas pa rin. Puro gatas pa rin ang kinakain nyo. Dapat matigas na. Katapangan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Lahat naman, walang karapatang manghusga Kaya lang nakakalungkot na kapag minsan nadadako ko sa YouTube at nakikita ko yung mga sikat na content creator, ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili, ang kanilang paniniwala. Ang masakit pa, sasabihin pa nila na, naman akong tinatapakang tao Tumutulong naman ako sa kapwa. Hanggat ginagamit natin ang salitang ako, you're not following the will of God. But you are following your will, kung ano yung makakasaya sa'yo. Bakit ang daming tao nakapagtungkol sa ganitong bagay, ang lakas ng loob? Pag sa chismis, ang lakas ng loob. Sa inuman,
Ang lakas ng loob magsalita, magyabang. Pero pagdating sa Panginoon, pipi. Makapagsalita, walang masabi. Hindi naman tayo lahat i-require ni Lord na maging preacher. But God is requiring us to proclaim the word sa buong bansa, sa buong mundo, sa bawat tao. From Matthew chapter 29, verse 19. Palaganap niyo ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng tao. At as I said, hindi mo kailangan ikaw yung magsalita. Kasi gift of preaching din yan eh. Kahit di ka magsalita, through your action, you are spreading the word of God. Because the word of God is not only information, but transformation. Kaya nga pag nagla-live ako, sinasabi ko, pakishare naman sa timeline nyo, sa group chat nyo. Amen. Paano natin mabaviral ang salita ng Diyos kung tayo mismo ayaw nating sundin everyday? Yun na nga lang eh. Kapiranggot na nga lang eh. Yung maibibigay natin sa Diyos eh, ang dami-dami nating tinanggap na blessing sa araw na ito. Pero, may naibalik na ba tayo sa Diyos? Malay mo, isa sa mga Facebook friends mo, may sakit na ketong, spiritual leper. Gusto na magpakamatay. But hearing the word of God, pwede siyang ma-heal. Sana matapang tayo lahat kamukha ng ketongin. Basta para sa Panginoon, ilaban mo ng patayan. Kung magmamayabang tayo, ang Diyos lang ipagmayabang natin. Sapagkat ang salita ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung pagtatanggol sa mabuting balita. Na tayong mga Katoliko, minsan binabatikos tayo sa ating mga santong, lalo na itong di ba, yung katatapos lang na Nazareno? Nag-ano lang ako kanina eh. Sa cellphone ko, nagbabrowse. May nakita akong isang mga ngaral, sabi, kayo, mga Katoliko, nasamba niyo ang Nazareno, pinagpipistahan niyo, nagpapakamatay kayo dyan, pahid dito, pahid doon. We should know how to defend our faith. Bakit? Yung babae bang dinudugo for how many years? No, sinabi niyang mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng yung damit, Panginoong Hesus, gagaling ako. Di ba gumaling siya? Sana maalala natin na tayong likha ng Diyos ay hindi lang katawang lupa. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Kapatid, hindi pa tayo espiritu, hindi pa tayo kaluluwa. Kailangan pa natin ba'y makita? Kapag nakikita mo ang image ni Mama Mary, maalala mo sa kanya with respect na siya ang naging ina ng Panginoong Hesus. Na kapag nakita mo yung crucifix ni Jesus Christ, maalala mo na ibinigay niya that God loves the world, no? He gave His only begotten Son. Na kapag nakita mo yung mga santo-santos, San Lorenzo Ruiz, San Mateo, makita mo yung kanilang mga sinakripisyo para sa kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Pagpapaalala lang yun. Never nating sinamba ang mga rebulto. Kung nakikita man nila na nagpaparada tayo ng malalaking rebulto, malaki pa sa tao, yun ba ang sinasamba natin? No! Basagin pa natin yung sa harapan nila eh. Kasi, we should live by faith, not by sight. Eh kaso, hindi ba? Ang dami. Kaya, kailangan nakikinig tayo. Sa salita ng Panginoon. Hindi lang naman dito sa Facebook, like may YouTube, may TikTok, may mga pare na everyday nag-gospel. Amen. Hindi tayo gagaling. Hindi tayo gagaling spiritually. Yung kasalanan natin, tayo gagaling. Eh, kung minsan may kakatok na lang sa bahay mo at sasabihin na, pwede po bang magbahagi ng ganito? Ay, naku po, wag po kayo kakain ng baboy. Wag po kayo tawag dito, pisal sa pare, baka kasalanan din po yan. Kapatid, mga kapatid kong mga Katoliko, you should love your faith, Catholic faith. Bininyagan tayong Katoliko, mamamatay tayong Katoliko. Amen. Dapat nating malaman na hanggat hindi tayo nagseseryoso sa ating faith,
tayo may sakit, spiritually. Amen. The leper was courageous. Basta ang tapang niya. Bilib ako. Bilib talaga ako. Sabi ko nga sa maraming mga pinagaling ng Panginoong Yesus na nakakitang bulag, nakarinig na bingi, bilib ako talaga sa leper na ito. Matapang. Kasi, din ha, babalikan po natin yung kanya sinabi, no? Kasi lumapit siya eh. At anong sabi niya sa Panginoong Yesus? Ang sabi niya, lumapit siya ng nagnikluhod at nagmamakaawa yung ketongin. At anong sabi? Ang ganda ng sinabi ng leper eh. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoong Yesus, hindi tayo dapat mayabang. This year is a year of prayer. Dapat everyday nagpipray tayo. At kapag nagpipray tayo kay God, mababa ang ating kalooban. Kamukha ng ketongin. Magdadasal tayo sa Diyos na ang tingin natin sa Diyos, siya ang may magagawa sa buhay natin. Na walang-wala tayong magagawa kundi dahil sa Kanya. At yun ang pangalawang magandang karakter ng ketongin. Humility. Humility. Pakahirap yung humility na yan. Di ba? Kasi lahat tayo may pride eh. May ego. Lalo na kung mataas na pinag-aaralan mo. The pride and the ego. Sa ating pananalangin, gayahin natin ang lepers. Ang sabi niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Actually, hindi pa tayo nagdadasal sa Diyos. Alam na ng Diyos kung anong gusto natin. Pero, always say to God, not my will, but your will be done. Yan ang nagiging problema natin eh. Lord, penging ganito, penging ganyan. Sana Lord, makapag-abroad ako. Sana Lord, makatapos ako ng pag-aaral. Sana Lord, di ako magkasakit. Sana Lord. Kapatid, naglilingkod sa Diyos, nagkakasakit pa rin. May cancer pa nga eh. Naglilingkod sa Diyos. Diba? Nadidiskrasya na aksidente, namamatay. Laging pinapaulit sa atin ng Panginoon that when we pray, ask God to increase our faith. Para pag dumadating yung mga problema, malakas ang faith natin. Kung meron ka ng peace of mind, Lord, more peace of mind. If you have that love, more love. Kaya, bilib ako sa ketongin na to eh. Sabi niya, Jesus, Panginoong Jesus, kung gusto mo lang ha, kung gusto mo lang ako pagalingin, pero kung hindi mo gusto, tanggap ko. Ganyan tayo. Kung halimbawa matagal ka nang hindi nagkakaanak, 10 years, lagi mo yung pinagdadasal, pati sa Ubando, Bulacan, sumayaw ka na, just to have the child. Eh, hindi ka nagkaroon. Tanggapin mo yun ng buong puso. And then find another way. Be positive. Hindi lang naman ikaw hindi nagkakaanak eh. Kung may problema ka sa asawa mo, eh, hindi lang naman ikaw may problemang asawang lasinggero, babaero, sugarero. Marami kayo. Magbunga kayo ng group chat. Di ba? Ano ibig sabihin? Marami tayong gusto sa buhay na hindi gusto ng Diyos. Marami tayong gusto sa buhay na hindi kalooban ng Diyos. Kamukha ng Panginoong Yesus, nanalangin siya sa hardin ng Gethsemane. Alam na niyang ipapako siya, mamamatay, hindi mabuhay. Pero sabi niya, ano sabi niya sa Ama? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Lord, gusto ko mag-abroad, pero kung ayaw mo, okay lang Lord, okay lang. Basta, bigyan mo lang ako ng lakas ng loob na maunawan. Kasi marami pong tanong sa buhay natin. Di ba, nasubukan na natin, no? Nasubukan mo na bang magdasal kay Lord na, Lord, bakit? Bakit? Hindi natin masasagot yan. Kasi limited lang ang ating kaisipan, kaalaman. Kahit yung pinakamatalinong tao, tiyak may tanong din niya sa Diyos eh. Because, may mga tanong sa buhay natin na tanging Diyos lang ang makakasagot. Amen. Kaya, Lord, actually ako, isi-share ko lang po pag nagdadasal ako, personal prayer ko, hindi ako mapalabok.
Actually, kung dasal nga ako minsan, ama namin lang, enough na sa akin eh. Pero pag meron akong problema na talagang sobrang lalim, yung talagang sobra-sobra, yung talaga sobrang nagmamakaawa ako sa Diyos. Kasi alam ko naman na, alam na ng Diyos yung mga makatapos yung pag-aaral ng mga anak ko, iligtas ako sa sakit. Alam na ni Lord yun eh. Amen. At kung nakita ni Lord yung prayer mo with humility, ay, pagkakaloob ni Lord yan. Amen. At anong naging tugon ni Kristo doon sa leper na nang humihingi ng kagalingan? At ang sabi, kung gusto mo Lord kung gusto mo Lord. Ang tugon ni Jesus ay ano? Nahabag si Jesus. Nahabag siya. Tayo ba nahahabag sa ating kapwa? Bakit parang si Kristo na lang lagi nahabag sa atin? Tayo ba nahabag kay Kristo? Kapag tayo ba'y gumagawa ng kasalanan, nahabag ba tayo sa Kanya? O parang inuulit lang natin na yung mga latay niya ay muling manariwa? Yung mga pagpako sa Kanya ay muling dumugo ang Kanyang mga kamay? Saping paulit-ulit natin ginagawa ng ating mga kasalanan. Parang ano no? Magaling lang tayo sa tanggap, ayaw natin magbigay. Amen. Nasabihin ng Panginoong Jesus, hinipo niya ang may ketong at sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Ang Diyos ay Diyos. Kung gusto ng Diyos na dalhin sa langit ang isang taong makasalanan na nagbalik loob, gagawin niya. Kamukha nung siya ay pinako sa krus, dalawang magnanakaw, yung isang magnanakaw, buhay niya, masama siya, pero at the last time, naghingi siya ng tawad kay Jesus, at anong sabi ni Jesus? Now, I will bring you to paradise. Hindi natin makukontra, hindi natin maku-question ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos pagalingin siya eh. Kahit ba bawal sa panahon ni Jesus yung lalapit yung may ketong, pinandidirian, wala siya magagawa. Yun ang gusto ng Diyos eh. At gumaling ka. The desire of the leper na gumaling is also the desire of Jesus to heal. Nagkatagpo sila. Hindi yung dasal tayo ng dasal, Lord, pagalingin mo ko sa aking hika, pagalingin mo ako sa aking high blood, sa aking diabetes, pero maya-maya kain ng matamis, kain ng mamantika. Hindi magkatagpo eh. Hindi magkatagpo yung prayers to sa ginagawa. Kaya nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Noon din nawala yung ketong ng tao. Sa pagbabalik loob po natin sa Panginoon, hindi yan instant. Hindi mo pwede sabihin, Lord, ngayon Lord tatalikuran ko na yung paninigarilyo, Lord. Gano'n ba kadali yun? Kung naninigilyo ka na isang araw, madali mo bang matatalikuran yun? Siyempre, sistema na rin yung katawan mo. It takes process. At kapag ikaw ay nagpagaling, humingi ng kagalingan sa Diyos, dadaan ka sa mga pagsubok. At ang mga pagsubok na yun, ang magdadalisay sa faith natin kay Lord. Kasi pag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, para tayong leper na yung laman, yung buto, unti-unting kinakain ng mikrobyo, ganyan din tayo mas matakot. Huwag tayong matakot sa mga taong pumapatay sa katawan. Matakot tayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Sapagkat ang spiritual na ketong kasalanan yun. Na unti-unti hindi mo napapansin. Wala na pala yung pagtitiwala mo sa Diyos. Wala na pala yung kapayapaan sa puso mo. Wala na pala yung pagpapatawad sa puso mo. Unti-unti ka rin kinakain ng kasalanan. Na darating ang panahon, magigising ka, wala ka na pala sa Panginoon. Kinain ka na ng spiritual na kita. Amen. Kaya dapat lamang na maunawaan natin na lahat tayo may ketong. Lahat. Hindi man physical, pero spiritual. Tingnan niyo po si Job. Di ba si Job maging kalugod-lugod sa Diyos? Ibinigay sa kanya ang lahat, mga kayamanan, alipin, kabuhayan, mga hayop. Pero di ba pumayag ang Diyos Ama na subukin siya ni Satanas? Sabi ni Satanas, sumasamba lang yan sa'yo kasi binibigay mo lahat eh. Tanggalin mo yan, tingnan natin. Hindi pa pumayag, tinanggal. Namatay yung kanyang mga anak, nasunog yung ganito niyang kabuhayan, tinalikuran siya ng mga kaibigan niya, sinisisi pa siya ng asawa niya.
Ano ang tsaka hindi lang yung physical. Ang baho-baho ng sugat niya, nagnanaknak. Hindi mo siya malapitan sa baho. Ay, mahigit pa yun sa leper, no? Pero matatag siya. Tapang siya. At kababa ang loob niyang sinasamba pa rin ng Panginoon. Tayo, minsan, sumakit lang yung daliri natin, Parang wala ng Diyos, Yung para bang, aray ko, ang sakit ng tuhod ko. Wala na, hindi na kakilala ang Diyos. Kapatid, sa bawat bagay na nangyayari sa ating buhay, lagi tayong maghalungkat na ipagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang kagalingan. Amen. Masakit ang paa mo. Salamat Lord, di masakit ang ulo ko. Nakakakita ko. Hindi ba? Lord, meron akong sakit sa puso. Okay lang Lord, Nakakakita pa ako. Nakakakanta pa ako. Nakakalakad pa ako. Dami. Amen. Kasi kung focus na lang tayo lagi sa wala, wala talaga. Amen. Sabi nga kapag ikaw ay nakafocus sa problema, lumalaki yung problema, lumiliit si Kristo. Pero pag nakafocus ka kay Kristo, lumalaki si Kristo, lumiliit yung problema. Saan lang tayo mabubuhay sa mundo? Enjoy your life, ano man ang ginagawa mo ngayon. Amen. Itong January 11, 2024, anong oras na? 4:58, hindi na yung babalik kahit kailan. So bakit hinahayaan mong ma-depress ka, malungkot ka? Rejoice! God, Jesus Christ, a victorious God. Kung makakapagpahaba lang ng buhay natin ang mag-worry, worry na tayo lahat. Kung makakapaghaba lang ng buhay natin yung magtanim tayo ng galit sa kapwa, tanim na tayo. Kung makakapagpayaman lang, yung manglait ka ng kapwa mo, laitin na natin lahat. Kaso hindi Sabi po sa Filipos, dapat maging laman ng iyong isip ay mga bagay na kapuri-puri, kasiya-siya. Be positive. At anong sabi pa sa Thessalonica? Ipagpasalamat ang lahat ng pangyayari, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Amen. Ang sabi sa Colossus? Ang sabi, ano man yung ginagawa, gawin nyo na parang hindi kayo sa taong naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen. Sa bawat araw, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Kasi marami siyang binigay sa atin. Not only the physical healing, yung spiritual healing. Kasi we are living in a spiritual battle. The battleground of the devil is our thoughts, our mind. Kaya kung puro katawang lupa na lang tayo, baka hindi natin napapansin. Ang dami nating ketong. May ketong tayo, meron tayong spiritual na ketong, spiritual na kabingihan, spiritual na paralyze. Naaalihan na pala tayo ng demonyo. Patay na pala tayo spiritually. Jesus will come anytime. Hindi lang yun. Kung hindi man natin maabutan yung sinasabing Jesus will come anytime, kamukha na magnanakaw, pwede tayong mamatay anytime. Hindi natin may pagmamayabang ng bata pa ako ngayon, may pera ako. Hindi. Yung kakilala mo nga dyan, namatay. Paano yung namatay na kakilala mo? Punong-pulo para ng spiritual na ketong. Kaya God is reminding us na huwag tayo pakapante. Huwag tayong pakampante. Sabi nga, every day, each day should be your last day. So you have to do your best. Amen. And everything na ginagawa mo, glorify God. Dapat pag nasa Diyos na tayo, kinamumuhian na natin ang kasalanan sapagkat yan ang nagdadala sa atin ng spiritual illness. Amen. Sabi nga ni Juan Bautista, dapat si Jesus Christ, nag-i-increase sa kanya habang nagdi-decrease ang kanyang pagkatao sa kasalanan. Amen. Kaya suriin natin po ang ating mga sarili. Hindi porke naglilingkod tayo sa Panginoon. Remember, no? Hindi lahat ng sumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo kilala ang Diyos. Merong iba, lay minister, lector commentator, pare. Hindi yung certificate na, oy, pare yan, langit na yun. No! Kailangan consistent. If you are good yesterday, you have to be better today
And you have to be the best in the future kung bibigay ni Lord yun. Kaya nga lahat ng gagawin natin, gusto ko magkaroon ng negosyo someday, dapat laging may karuktong yun. Kung lolobin ng Diyos. Pare, magbabayad ako sa iyo ng utang ko sa Biyernes kung lolobin ng Diyos. Ako pag walang lolobin ng Diyos, matakot ka na. Di ba? Bakit hindi ka babayaran? Kasi we are not sure of the future eh. Wala. Kaya dapat nabubuhay tayo sa ngayon, sa oras na ito. At sa oras na ito, dapat, kung mabuti ka, mabuti ka. Kung masama ka, masama ka. Hindi ka pwede maging maligamgam. Kasi susuwa ka ng Diyos. Amen. Ang napupunta sa langit, yung nagtitiis hanggang wakas. Yung napupunta sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang napupunta sa langit, yung pinapasa ng sariling krus, nililimot ang sarili, mas mahal niya ang buhay. Hindi niya mahal ang kanyang buhay, mas mahal niya ang sa Diyos. Binibigay niya ang buhay niya sa Diyos. Amen. Ako, nakakilala ako sa Panginoon. Tapos, humingi ako ng anak. Kasi dalawa na po yung anak kong babae. Isang 23, tsaka isang 20. Ngayon yung isa, 15. Syempre, diba, pag dalawa na yung anak mo ba, tendency mo, humingi ng lalaki. Alam mo, nilapitan ko talaga, pare, mga madre, nagpadasal talaga ako. Pati mga kasama ko sa church, andun talaga yung desire ko. Look, nagkaroon ako ng lalaki. At pinangalan ko, Emmanuel. Bakit? Kasi yung desire sa prayer natin, with courage, with diba? With humility. Pero sabi ko kay Lord, kung ayaw niyo po, Lord, okay lang po. Kasi gusto ko maging pare yung anak ko eh. Eh ngayon, ayaw niya. Ibang gusto niya. Ganun lang yun. At least, di ba? Hindi ka parang bata na kapag hindi mo nakuha yung lollipop, pagwawala ka. Amen. Everything happens for a reason. Hindi mo nagkuha yung gusto mo, may rason yan. Ay, share ko lang, naalala ko yung sa Jessica Soho. Meron isang mother doon na namatayan ng 3 anak. 3 anak. Lahat yun nakapag-college na. Lahat yun may mga profession na. Una namatay yung anak niya. Tapos isang taon lang yata, namatay yung pangalawa. Tapos sumunod yung pangatlo. Tapos parang byuda pa siya o wala siyang asawa. Ikaw nga lumagay sa kalagayan. Kaya kung ano yung problema mo ngayon, ako po. Baka merong mas matindi pa dyan, pero lumalaban. Matapang. Ang katapangan natin, kailangan may kasamang humility. Huwag tapang-tapangan na yabang. Amen. Pero ano sabi niya sa Panginoon? Kung ito'y kalooban ng Diyos, tatanggapin ko. Marami tayong minamahal sa buhay natin, mahalaga. Pero huwag natin kakalimutan, mawala na ang lahat, huwag lang ang Panginoon. Sapagkat nasa kanyang kagalingan, nasa kanyang buhay na walang hanggan. Nawa, ang mabuting balita, Thursday Gospel, ang pagpapagaling ni Kristo sa isang ketungin, ay tayo din ngayon. Pagdasal natin ang kagalingan mula sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, batid namin, nandito ang iyong banal na Espiritu. Kami lumalapit na may kababaang loob. Batid mo ang aming mga spiritual na ketong na unti-unting umuupos sa aming pananampalataya sa iyo. Batid mo ang spiritual naming ketong sa galit, sa inggit, sa tawag ng laman, spiritual na ketong sa pagbumura, paglapastangan sa magulang, spiritual na ketong ng pagiging mayabang, spiritual na ketong ng pagiging makasarili. Lord, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob. Ayaw naming maupos at kainin ng ketong na spiritual ang aming kaluluwa. Humingi kami ng kagalingan. Nagmamakaawa kami. Kung ibig mo, pagalamin mo kami ngayon, Lord. In our spiritual
leprosy. Yes, Lord. Kapag sinabi mong gumaling, gagaling ka na. Nananalig kami. Nagagaling kami sa pangalan mo. Nagdadasal din namin ng spiritual leprosy ng buong mundo, ng aming bansa, ang corruption, ang patayan, ang giyera sa ibang bahagi ng mundo, ang kagutuman. Nawa, Panginoon, ang mga paghihirap na ito ay hindi makapagpahiwalay sa amin. Habag ka, O Lord. Habagan mo kami. Makasalanan kami, Lord. Pero kailangan namin ng kahabagan mo. Maraming salamat. Pinagtsatsagaan mo kami kahit online. Maraming salamat. Sapagkat ang kagalingan na gusto mong makita, ang himala na gusto mong makita ay magbalik loob ang isang tao mula sa kanyang kasalanan. Panginoon, hallelujah, pagalingin mo ang mga nakikinig na gusto na magbalik loob sa iyo, Lord. Spiritual na pagkabulag, spiritual na pagkabingi, spiritual na pagiging paralitiko, spiritual na naalihan ng demonyo. Buhayin mo ang mga patay spiritually sa pananampalataya at ikaw ang mabuhay sa amin. Ikaw ang makita sa amin. Pray for this program, Word of God, sa inyong lingkod, ang inyong ibang lingkod, na patuloy mong bigyan ng kagalingan sa lahat ng aspeto ng spiritual na sakit. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. ay, tapos na. Ayan. Oy, di ba? Aminin man natin hindi, kahit naglilingkod na tayo sa Diyos, meron pa rin tayong mga ketong. Dapat na-aware tayo na laging humingi ng kagalingan. Wala tayong pagmamayabang kay Lord eh. Kasi minsan, alam nyo, no, kahit walang tawa kapag sabi na, Lord, wala akong nagawang kasalanan sa araw na ito. Wala. Minsan wala kang ginagawa, dami nasasabi sa'yo ng kapwa mo, di ba? Of course, hindi lang tayo humihingi ng spiritual na kagalingan sa ketong natin. Yung mga kapwa natin na may ketong. Di ba? Kasi gano'n yun eh. Yung sa 10 ketongin, di ba? Isa lang ang nagbalik at nagpasalamat. Tayo, kung tayo gumaling na tayo sa spiritual ketong, kailangan magamit din tayo ng Lord para yung iba nating kapatid, kasama sa bahay, mapagaling din ang spiritual na ketong na yan. Yung kasalanan na yan. Amen. Kung hindi nyo pinabutan ang Thursday Gospel, pwede po kayong pumunta sa aking Facebook o sa timeline ko para maumpisahan niya, no? Pakishare na lang po, di ba? Pagpapakita na baka marami tayong Facebook friends na may spiritual ketong din. And of course, punta po kayo sa YouTube channel ko from August 5, 2019 up to the present. Nandoon po yun. Yung mga gospel. Nagkaroon din po ako ng mga guest preacher. May mga guest preacher tayo minsan pare, mga sa iba't ibang lugar po, no, Catholic preachers. At kung lolobin ni Lord na ibigay ang January 12, 2024, Friday Gospel, meron po tayong guest, si Brother Francis Irinco. Isa sa mga ginagamit ng Diyos na talaga namang mabibless tayo, no? Mag-Facebook live kami ng alas 6 ng gabi, gagamit kami ng StreamYard to Facebook. Amen. So, medyo maganda yung presentation natin kasi StreamYard eh. Kasi itong ginagamit ko ngayon eh, Facebook Live. Amen. And, of course, next week yata, ang magiging guest ko, 3 beses. Monday, Wednesday, Friday. Si Brother Jerry na dati, isang lingkod ng Diyos sa exorcism. Nakikita niyo yung pare, nagkakasawat ng mga demonyo. Yun, kasama siya, assistant. Marami dito yung matututunan. Kasi isa siya sa mga siya yung founder ng Life Watch. Amen. At salamat na lang kasi, actually ako, kung magpag-guest ako sa Facebook Live, is once lang a month. Pero kung gusto nyo na 3 times a month, walang masama. Diba? Gusto nyo araw-araw pa eh. Ako ang maging host niyo. Pero kung walang guest, ako po ang talaga ang nagpapagamit sa Diyos. Amen. So, ayan po. And of course, ang Panginoon ay isang Diyos na nagpapagaling.
at isang Diyos na nagbibigay lagi ng ang salita ng Diyos ay kagalingan. Tatandaan natin yan, ha? Yan ang ating maintenance. Kung meron tayong maintenance ng gamot-gamot dyan sa high blood, gawin nating maintenance. Sana isama natin sa schedule natin ang pakikinig ng mabuting balita. Upang sa ganun, lagi tayong gumagaling. Lagi tayong gumagaling. At yung kagalingan natin, maipasa natin sa iba. Amen. So, pakinggan po natin itong last or closing song. I am the God who healed thee. Okay. Yan. Hintay lang natin, ha. Nagko-commercial pa sa YouTube. Ayun po. Laging ang Diyos ay nagpapagaling. Higit pa sa mga kagalingang ibinibigay ng doktor. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's his promise. In Exodus 15, verse 26, he says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed us. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Amen. So, sana po na-bless po tayo sa Thursday Gospel at mapagnilayan po natin yan. Huwag po natin laging kakalimutan na magdasal bago matulog, humingi ng kapatawaran sa Diyos, magpasalamat. At lagi po tayong magkaroon ng joy kay Lord. Kumbaga, wala naman po tayong dapat ipag-worry sapagkat hanggat ang Diyos ay kasama natin, sino po ang laban sa atin? Maraming pong salamat, and to God be the glory.